Ikaw si Gigi, no? Ako ang biyenan mo. Ang sama ng daan dito. Ay, pagod ka na siguro. Halika, akin na ang maleta. Nanay, yung Ale. Medyo mabigat itong maleta ko. May sasakyan ba tayo? Meron. Tara, uwi na tayo. Sakay na. Ay, Yung anak ko, abala sa bukid. Uwi muna tayo at hintayin siya. Sakay na. Dahan-dahan ha. Maligayang paggamit sa aming kumpanya. Smart Voice Electric Vehicle. Umupo ng maayos ha. Uuwi na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Baba na. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Ay, anong ginagawa mo diyan? Gigi, pasok na tayo sa loob. Ah. Alinggo. Alinggo! Sa wakas nakauwi ka na. Yung batang tupa namin. Hindi makakatayo. Aray, wala siksijo. Hindi ko rin alam ang gagawin. Ale. Nag-aral ako ng veterinaryo dati. Pwede ba akong subukan? Itong anak ng tupa natin, baka gumaling pagkatapos ng iniksyon. Pwedeng mamatay din ito sa isang turok. Itutuloy pa ba natin ang paggamot? Kagabi, masigla at maliksi pa ito. Pagkagising ko kaninang umaga, ganito na ito. Gusto ko lang makita kung may pag-asa pa. Medyo mababa ang temperatura. Ang batang tupa ay medyo kulang sa nutrisyon. Nagsimula nang magkaroon ng lagnat ang batang tupa kung makakatayo ito ngayong araw. Pagkatapos, siguraduhing sapat ang gatas. Sige, salamat. Hmm. Ang galing ng manugang kong babae. Mukhang hindi siya masaya. Hindi ba? Ayaw niya sa aming probinsya? Hindi ko inaasahan. Ikaw, isang babaeng taga-syudad, marunong ka ring mag-alaga ng mga hayop. Medyo mahilig sa mga hayop, kaya natuto ako ng kaunti. Manugang hindi maganda ang kalagayan ng aming pamilya ikaw. Isang babaeng taga-syudad, pasensya na sa iyo. Kung ayaw mo, Eddie, maghiwalay na lang kayo. Umuwi ka na sa inyo. Bahay? Wala akong bahay. Pasensya na. Nasaktan kita sa sinabi ko. Ngayong ikinasal ka na sa pamilya namin, ituturing kita bilang anak na babae. Hindi kita papagurin sa trabaho. Ngayong nandito na ako, magkakapamilya na tayo. Nakita mo naman, may kakayahan ako. Basta't magtutulungan tayo, giginhawa rin ang buhay natin. Sige. Inay, nandito na ako. Ito pala ang aking magbubukid na mister. Ang gwapo? Nagsasaka lang? Sa ganda ng mukha niya sa showbiz, magtatagumpay siya. Sayang naman. Ano pang hinihintay mo? Lumapit ka at batiin mo. Wag na, wag na. Mrs. Ha? Hindi ba't bumili ka ng regalo para sa manugang? Ibigay mo na. Kabutihang loob niya ito. Kahit ano pa ang ibigay niya, dapat magpakita ako ng tuwa. Gintong pulseras. Mga 100 gramo ito. Sa presyo ngayon, mahigit 100,000 piso ito. Ano? Ayaw mo ba? Ako? Hindi ko kasi alam kung anong estilo ang gusto ng babae. Kaya, binili ko na lahat ng klase. Tingnan mo. Nag-wholesale ka? Ang dami mong binili. Ay, sabi ko na nga ba, ang mga babaeng taga-syudad ayaw sa mga bagay na ginto na mukhang baduy.
Eto. Manugang, kahit mukha itong baduy, pagmamahal pa rin yan ng anak ko. Kung ayaw mong suotin, itago mo na lang sa ilalim ng baul. Heto, may regalo rin ako para sa'yo. Makintab-kintab. Magugustuhan mo to. Makintab, kintab. Heart of the Ocean. Ano to? Ano pang hinihintay mo? Isuot mo na sa asawa mo. Si. Akala ko pa naman, ang mga babaeng taga-siyudad gusto ang mga bagay na makintab. Kung hindi mo gusto, bukas, sumama ka sa'kin. Anong gusto mo? Bibilhan kita. Ako. Yung totoong magsasaka ang pamilya natin? Oo, ang pamilya namin, mga magsasaka mula pa sa aming mga ninuno. Pero mahirap lang kami. Pasensya na at nagdusa ka. Mahirap pa kayo. Anong klaseng buhay ang dinanas ko noon? Yung lupa natin, ano ang tanim doon? Iba't ibang klaseng pananim. Samahan kita para makita mo. Sabi mo dito, lupa natin ang lahat dito? Hindi naman. Sabi ko na nga ba, ang OA naman nito. Sa likod ng baryo, sa mga lugar na hindi nakikita, lupa natin ang lahat. At ito, ang lupa sa mga kalapit na baryo kinontrata ng anak ko. Ang dami mong sinasakang lupa. Oo, sa bagong nayon natin ngayon, naisakatuparan na namin ang isang mahabang kadena ng agrikultura at paghahayupan. Isang mahabang kadena? Ibig sabihin, pinag-uugnay ng husto ang produksyon, pagbebenta at pagpoproseso ng agrikultura at paghahayupan upang mabuo ang isang kumpletong industrial chain. Hindi lang ito eco-friendly, nakakapag-ipon pa kami ng konting pera. Magkano naman ang kinikita mo? Wala pang 100 milyon. Oo nga pala. Ito ang card para sa iyo. Mahirap ang buhay sa baryo namin. Kung may gusto kang bilhin, bilhin mo lang. Hoy, tanggapin mo na. Pero, Asawa mo ako. Ang akin, iyo rin. sige na. Sakto, bibili muna ako ng mga kailangan sa bahay. Hindi na ako mahihiya. Ayon, tama yan. Tingnan ko ang balance. Mag-budget ako ng maayos. Baka ma-over-budget. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, milyon. Siyam na digit. Maliit na halaga lang ito. Kulang pa yan. Padadalhan pa kita. Wag, wag, wag. Anong wag? Mamaya, ibibigay mo kay Gigi lahat ng pera mo. Ikaw, isang may asawa, bakit ka mag-iipon ng napakaraming pera? Sino bang nagpakasal na hindi asawa ang naghahawak ng pera? Tama si nanay. Hindi ko naisip yon. Talagang hindi na kailangan. May ilan pang card. Nakalimutan ko kung nasaan. Kapag nakita ko, ibibigay ko sa'yo pag uwi. Ha! Yan ang sinasabi ko. Ang mga bagay na to, dapat nasa manugang na babae. Ang kalat-kalat mo, baka ikaw pa ang mawala. Si, Nay. Sa susunod, asawa ko na ang bahala sa pera. Ang dami pa pala. Itong mga card na binigay mo sa akin ngayon, nandito lahat. Kunin mo na lang kung kailangan mo. Oo nga pala. Oo nga. Ang dami-daming card. Magkano kaya ang laman ng mga to? Mga ilang bilyon siguro. Bilyon-bilyon. Tungkol sa bahay natin, kung ganoon kayaman, bakit? Ito kasing bahay na to. Ito yung bahay noong nagsisimula pa lang sila sa wala ang mga magulang ko. Ngayon, pumanaw na ang tatay ko at ayaw umalis ng nanay ko dito. Ngayong matanda na siya, hindi ako mapalagay kung mag-isa lang siya rito, kaya sumama ako para alagaan siya. Kung hindi ka komportable dito, pwede kitang pagawaan ng bagong bahay sa katabing lote. Hindi na kailangan. Kahit lumipat tayo sa bagong bahay, hindi pa rin lilipat doon si tita. Sa tingin ko, masaya na ako dito. Oo, sige, sundin kita. Bakit lahat ng sinasabi ko sinusunod mo? Kasi sabi ng tatay ko, kapag nakikinig sa asawa, yumayaman. Malamang, napakaswerte ng relasyon nila. Gabi na. Tara, matulog na tayo. Unang pagkikita pa lang natin. Talagang matutulog na tayo?
Pasensya na. Hindi ko naisip ng maayos. Muna akong lilipat sa bahay ng pinsan ko para sa ilang araw. Ang bagong nobya ay mag-aalay ng tsaa. Naway magpakita ng paggalang ang bagong kasal sa biyanang babae at maging mapayapa ang pamilya. Nanay, tsaa po? Gusto mo ba akong patayin sa init? Alam mo palang mainit? Akala ko wala kang pakialam, parang baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Ikaw, ganyan ba ang pagpapalaki sa'yo? Ito. Hala, ma. Mahirap ang pinagdaanan ni nanay para palakihin ako. Hindi madali. Hindi mo ba siya mapagbibigyan? Ikaw, nagpapakita ka ng kabutihang loob dito? Hindi ba? Ang tubig na yon ay napakainit. Pinahawak mo sa akin ng matagal. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa ako nakaranas ng ganitong pagpapahiya. Mag-apologize ka agad kay nanay. Mag-apologize? Sasabihin ko sa'yo, hindi na ako maglilingkod dito. Tama na, ikakasal na kayo. Bukas, dalhin mo siya sa probinsya para mag-alay sa mga ninuno. Ma, mababaw at bastos ang babaeng ito. Hindi ko na kaya. Pero naputol ang supply ng pera natin ngayon. Kung wala ang dote ng pamilya Shu, mababaon sa utang ang kumpanya. Kapag nalampasan na natin ang krisis, hiwalayan mo siya. Para sa pamilya Sun ngayon, tiisin mo muna. Tiisin. Naiintindihan ko na, ma. Anong ginagawa niyo dyan sa harap? Hoy, makitid ang daan dyan sa harap. May kanal. Hindi kayo makakadaan. Bumaba na kayo at maglakad. 4 ang gulong ng sasakyan ko. Gaya ng sira mong sasakyan. Kahit 8 gulong pa yan, hindi ka pa rin makakadaan. Mas mabuti pang bumaba kayo at maglakad na lang. Tama. Umalis ka nga dyan. Ang init. Anong klaseng lugar ito? Hindi ba't mayaman ang pamilya nyo? Bakit sa ganitong liblib na lugar, ang ancestral house nyo? Pwede bang mailipat ang ancestral house? Tulak ng malakas. Bilis! Aray. Hindi gumagalaw. Oy, ate. Halika rito. Ganito pala. Tulungan mo kong magtulak ng sasakyan. Bibigyan kita ng 500 piso. Anong klaseng tao to? Ikaw pa pala? Ate. Ikaw? Ate. Siya ang kapatid mo. Totoo. Oh, Kilala mo siya? Ako ang... Hindi. Hindi ko siya kilala. Shuhan yan. Sigurado kang hindi mo ako kilala? Ate, ang pamilya Sun ay hindi naman talaga tumitingin sa amin, sa aming pamilya na mga biglang yumaman. Kung alam nila, mayroon akong kapatid na babae, nag-asawa sa isang probinsya. Mas lalo akong hindi makatingin sa kanila. Ako ang tunay mong kapatid na babae. Naku, nakakainis ka. Tandaan mo, huwag mong sabihin na kilala mo ako. At ang kotse. Itulak mo para sa amin. Anong ginagawa mo? Bakit matagal? Pera lang ang iniisip. 800 ang hinihingi para itulak ang kotse. May saysay ba ang ginagawa mo? Tama na. Bilisan mo. 800 ibibigay ko. Itulak mo ang kotse ko. Mga ignorante at probinsyano. Anong klaseng mga tao sila? Anak, tara na. Umalis na tayo. Oy, huwag kang aalis. Ako, pinapagawa ko sa inyo na itulak ang kotse. Bingo ba kayong dalawa? Anong karapatan mo para manakit? Anong problema kung manakit ako, ang matandang babae, kahit patayin ko siya? Hindi ba? Hindi mo na kailangang abuso ng matandang babae? Sujiyi, hinampas mo ako? Mula nung bata ako? Ni minsan, hindi ako hinampasan ng tatay ko. Tapos ikaw, hinampasan mo ako? Ang panganay na kapatid na babae ay parang ina. Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo para kay nanay. Sino ang nagturo sa'yo na magsalita ng ganyan sa nakatatanda? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ako tinutulungan. Hinampasan niya ako. Tama na. Kayong dalawa. Mag-apologize ka agad sa akin. Hoy, kayong dalawang kabataan. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan? May pera lang? Tama na. May pera rin ang anak ko.
Baka nga, mas maraming pera ang anak ko kaysa sa asawa mo. Anong karapatan mo na apihin ang manugang ko? Mahal na mahal namin siya sa pamilya namin. Nakakatawa ba ang naririnig ko? Sabi niya, mas mayaman ang anak niya kaysa sayo. Alam mo ba kung sino ako? Ako, si young master son ng Jiang Cheng. Ang pamilya son sa Jiang Cheng, kumikita ng bilyon-bilyong piso. Ganyan kalaking numero. Malamang, numero lang ng telepono ang alam nila. Hindi ba't may bukid lang kayo? Bawat taon, kumikita lang ng ilang pung libong piso. Akala nyo mayaman na kayo? Ha? Bakit hindi kayo naniniwala? Hoy, tingnan mo. Ito ang anak ko. Binili para sa manugang ko ang malaking gintong pulseras na ito. Ang pulseras na ito, ubos na lahat ng ipon ng pamilya nyo dito. Diba? O kaya naman, peke na ang sinusuot nyo. Ikaw, Kunwari na lang na totoo ito. Kunwari na lang na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Mga probinsyanong ito, hindi kaya naiintindihan ang pagkakaiba ng ilang daang libo sa ilang bilyon? Hahaha, akala ko ano? Bilyon? Parang wala namang pamilyang walang ganyan? Hindi lang kami mayaman. Ang buong barangay namin ay mayaman. Kahit sinong pamilya, kaya maglabas ng ilang milyon. Shujiyi, kung nababaliw na ang biyanan mo, dali-daliin mo siyang dalhin sa ospital para magpagamot. Anak niya, ilang bilyon, ilang milyon, parang laro lang? Kayong dalawa, naglalaro lang ng bahay-bahayan? Ha? Ang asawa ko, talagang wala pang ilang bilyon. May konting pagkilala ka pa sa sarili mo ah. Dahil ang pera niya, nasa akin na ngayon. Shujiyi, ikaw naman, mabilis kang nakibagay ah. Ilang araw ka palang naikakasal dito. Ang pagiging tsismosa at ang pagyayabang ay natutunan mo na ah. Hindi ako nagyayabang. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Puso ng karagatan. Puso ng karagatan. Ang puso ng karagatan na ito ay nagkakahalaga ng ilang pung milyon. Paano ninyo ito nakuha, mga promdi? Ah, alam ko na. Zuzi, magnanakaw ka. Tiyak noong umalis ka sa bahay, kinuha mo ang puso ng karagatan na regalo sa akin ni Papa. Hindi ba? Hoy, anong sinasabi mo? Ito ay regalo ko sa manugang kong babae. Tingnan mo ang suot mong gusot-gusot na damit. Kaya mo bang magregalo ng puso ng karagatan na nagkakahalaga ng ilang pung milyon? Nagtatanim ako sa bukid. Ano pa ba ang dapat kong isuot? Nakita mo na ba ang mayayaman na nagtatanim sa bukid? Mayaman? Hindi na pwedeng magtrabaho sa bukid? Tama na yan, Nay. Sa kilos mo, akala ko ikaw ang ina ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Oy, Shuhanyan, anong ginagawa mo? ang ganda-ganda ng kuwintas na ito. Paano naging sa iyo ito? Ito ay tiyak na regalo sa akin ni Papa. Aray, Ayos ka lang? Ayos lang. Hoy, bakit mo inaagaw ang gamit ng iba? At wala kang hiya? Ibalik mo agad sa manugang ko. kung madumihan mo ang kuwintas kong ito, 10 buhay mo ay hindi sapat para mabayaran ito. Matandang babae. Shuhanyan, sobra na ang pagpapalaki ko sa iyo. Ibalik mo sa akin ang kuwintas at humingi ka ng tawad sa biyenan ko. Ako, ang pangalawang anak ng pamilyang Shu, hihingi ng tawad sa isang maliit. Na matandang promdi? Nababaliw ka na ba? Tungkol naman sa kwintas na ito, sa akin talaga ito. Hindi ko ito ibabalik sa iyo. Ibalik mo sa akin. Ikaw? Nakatingin ka lang? Tulungan mo akong bawiin ito. Ang dami mong arte. Kapag nakuha ko na ang pera ng pamilyang Shu, ihiwalay kita agad. Aray, Ayos ka lang? Ayos lang. Kanina, sino ang humatak sa asawa ko? asawa mo siya? Hindi ba ikaw ay napangasawa ang isang manggagawang bukid na probinsyano? Paano siya naging ganito? Kagwapo. Baka naman ikaw ay nag-aalaga lang ng isang binata? Naku, ang gwapo ba ay makakapagpakain sa'yo? Hoy, ano yang nasa kamay mo? Ew, ang baho nito. Ah, organikong patabayan. Siyempre ganyan ang amoy. Amuyin mo. Lumayo ka nga sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang mahalagang bisita sa inyong baryo. Kung gaganyan ka pa, papaalisin ko kayong lahat sa baryong ito. Oh? Gusto ko nga makita kung paano mo mapapaalis kami dito. Ako si Sun Xiao ng Sun Family sa Jiangcheng. Isang kaway lang, kapag nag-invest ako sa inyo, kayang-kaya kong pauunlarin ang lugar ninyo. Ano pa bang kailangan mo? Sun family? Paano ko hindi alam na may Sun family pa? Ma, narinig mo na ba yan? Narinig ko na. Fu family, Zhao family, Qian family. Pero Sun family, wala akong narinig. Sus ka.
Mga probinsyanong to, hindi nila alam. Pero ikaw, Shuji, alam mo naman siguro kung gaano kalakas ang Sun family, di ba? Oo, malakas talaga ang Sun family. 3 henerasyon ng industriya. Sa henerasyong ito, malapit ng mabangkarote. Mga kasinungalingan. Mahal? Naiinggit lang yan. Ha? Konti lang sa Jiangcheng ang nakakaalam na malapit ng mabangkarote ang pamilya namin. Paano niya nalaman? Huwag sanang malaman ni Shu Hanyan to. Hintayin mo. Hoy, Kapitan! May mga tao sa baryo ninyo na nambubuli sa mahalagang bisita. Dali-dali kang pumunta dito at paalisin mo sila. Sigurado ka bang kapag dumating ang kapitan, kami ang paaalisin niya at hindi kayo? Narito na ako. Nandito na ako. Shizhou Niang, Shizhou Shifu, okay lang ba kayo? Okay lang. Mabuti naman kung okay lang. Kayong dalawa, kayo ba ang mga Sun na bumalik para mag-alay sa ninuno, ang binata at ang binibini? Tama. Kapitan, silang 3 ang bastos sa akin. Palayasin mo na sila agad. Ngayon din, ibalik niyo sa akin ang kwintas. At kayong 3, lumuhod kayo, magmano at humingi ng tawad. Saka ko lang pag-iisipan kung palalampasin ko kayo. Sino ang pinapaluhod mo para humingi ng tawad? Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Hinampas mo ako? Hindi ba't ikaw ang binibini ng pamilyang Sun? Sa aming nayon, inaapi mo ang mga kababayan ko? Malamang na hinampas lang kita. Sa tingin ko, hindi na ninyo kailangang bumalik tuwing ilang taon para mag-alay. Ilipat nyo na ang inyong ancestral house ng pamilyang Sun. Hindi kayo welcome sa aming nayon. Wala kaming lugar para sa isang dakilang tao tulad mo. Hoy! Sige, ito na lang. Magdo-donate ako ng 2 milyon sa inyong nayon. Palayasin nyo silang 3. Magdedeposito ako agad. Ikaw ang dapat umalis? 2 milyon? Sinong niloloko mo? Ngayon, sino sa aming nayon ang nangangailangan ng kaunting pera mo? Ngayon din, magpapaalis ako ng tao para ilipat ang ancestral house ng pamilya ninyo. Sa hinaharap, huwag na kayong babalik sa aming nayon. Hindi kayo welcome dito. Artista ka lang na inupahan nila, di ba? Kapag nakita ko ang tunay na kapitan, makikita mo kung paano kita paghihigantihan. Day, Kapitan. Okay ka lang ba? Shuhanyan, kung may mangyari man sa kapitan, hindi ka namin palalampasin. Tsk! Naku, paano na ang sasakyan natin? Hindi nila itinulak palabas para sa atin. Bibig lang ang alam mong gamitin para magtanong? Sumama ka sa akin para hanapin ang kapitan. Papatayin ko. Ang mga matatandang to. Umalis kayo. How? Kumusta ka? Naku, halika na. Kasalanan ko to. Hindi ko naasikaso ng maayos ang kapatid kong babae. Kaya nasangkot ang punong barangay sa gulo na to. Matigas lang talaga ang ulo niya. Wala kang kinalaman diyan. Huwag mo nang isipin. Gabi na. Tutuloy muna ako sa pinsan ko para magpahinga. Maaga ka ring matulog. Hala, 3:00 na. Tulog na siguro siya. Baka gusto mong dito ka na lang matulog? See ya. Maliligo muna ako. Diyos ko, ano ba tong sinasabi ko? Bakit ko siya pinatulog dito? Bagaman mag-asawa na tayo, ilang araw pa lang tayong magkakilala. Ha? Bakit ka pumasok ng walang suot? Ganito ako natutulog sa bahay. At saka, yung mga pajama ko nasa pinsan ko. Si Yananya, matutulog na ako. Xiao Yi, pwede bang huwag kang tumihaya? Malamig kapag nakatagilid ka. Hindi ako makatulog kung hindi nakatagilid. See. Ikaw, anong ginagawa mo? Para hindi na malamig. Go Shizho. Ang tigas ng katawan mo. Naiirita ako. Pwede bang lumayo ka sa akin? Pasensya na. Hindi ko mapigilan. Eh di pilitin mong kontrolen. Ganito. Mas okay na ba? Guk Shizo. Ang init ng katawan mo. Mainit ako. Eddie. Maliligo muna ako. Gu Shizo. Anong ginagawa mo? Mahal.
Lalaki rin ako, normal lang. Paulit-ulit mo kasing sinasabi pangalan ko. Hindi ko na talaga kaya. Sandali. Hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Kahit man lang, tapusin muna natin ang kasal. Hoy, sa loob ng 3 araw, ihanda mo ang kasal. Kanino ka tumatawag sa ganitong oras? Pinsan ko. Sige na, matulog ka na. Good night. Nasaan na? Lumabas ka. Anong ginagawa ninyo rito? Siyempre, hinihingi namin ng kwintas. I. Kung ayaw mong magka-problema, ibigay mo na ang kwintas. Ibigay mo na. Ayaw mong ibigay, no? Kung ganon, ako na ang kikilos para kay tatay. Para turuan ka ng leksyon. Kasalanan ko to. Masyado kitang pinalaki ng palayaw. Kaya ka naging ganyan. Walang respeto sa batas. Shuji, hinampas mo ako? Isusumbong kita kay tatay. Hindi kita sinasaktan ngayon. Pero paglabas mo sa lipunan, ibang tao na ang mananakit sa'yo. Simulat sa pool, kinaiinisan ko na yang pagmamalinis mong ugali na yan. Sino ka ba? Nagmamagaling ka pang turuan ako? Sunsyang, sampalin mo rin siya. Dalawang beses ninyong inapi ang asawa ko sa mismong harapan ko. Akala mo ba dekahon lang ang mga kamao ko? Sunsyang, Sa oras ng kagipitan, babae pa ang ginamit mong panangga? Paano nagkaroon sa mundo ng lalaking duwag na tulad mo? Aray, nandito kami para magritual sa mga ninuno. Bukas pa ang itinakdang araw para sa ritual. Hindi pa tapos ang ritual. Hindi ako makakauwi. Kung ganoon, tumahimik ka lang dito hanggang matapos ang ritual, tapos umalis ka. Huwag ka nang gumawa ng gulo. gagawin ko ang kabaligtaran ng gusto mo. Habang mas nagdurusa ka, lalo akong natutuwa. Ito ang kapatid kong babae na aking inalagaan at ipinagtanggol mula pagkabata. Huwag kang mag-alala, mahal. Sino man ang magdulot sa iyo ng kalungkutan, ako ang magdudulot ng kalungkutan sa kanila. Ritual sa mga ninuno, no? Gusto kong makita kung paano kayo magre-ritual. Kung wala ang lumang bahay ng angkan at ang ancestral hall. Hoy, Kapitan! Ako, si Goop, si Joe. Ngayon din, magpadala ka agad ng tao para gibain ang ancestral temple at ancestral home ng mga Sun. Lahat yan. Anong lakas ng loob mo? Ano? Gibain ang ancestral temple? Parang hindi maganda yan, di ba? Ako ang bahala sa anumang mangyari. Kung may mangyari man sa ancestral home at temple ng pamilya namin, papatayin ko ang buong pamilya mo. Paano mo ako papatayin? Ngayong araw, ang ancestral home at temple ng mga Sun ay talagang gigibain. Si Joe, ang paggiba sa ancestral home at temple, parang hindi maganda, diba? Wala yan. Ang ancestral home at temple nila ay sakto namang nasa lugar na pagtatayuan ng bagong pabrika. Magtatayo ang barangay ng bagong pabrika, kaya syempre kailangang gibain. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong pumunta para tingnan. Mga kababayan, gibain nyo ang ancestral home ng pamilya nila. Giba? Kayong mga ito, Huwag mong gibain. hindi. Hay nako, tumayo ka na. Huwag kang magpahiya dito, bumangon ka na agad. Ay, Humiga ka rin. Tulungan mo akong pigilan sila. ako. Hindi ako sasalo. Nakakahiya iyan. Alam kong ayaw mong mawala ako. Kung hindi ka makikipag-agawan sa akin sa ari-arian at hindi makikipag-agawan sa pagmamahal ni Papa, ituturing pa rin kitang ate. Baliw ka ba? Pinipigilan kita dahil natatakot akong hahadlang ka. Mga kababayan, gibain ang ancestral house ng pamilya Sun. Ikaw, Ariana. Bitawan mo ako. Hoy, Ag, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Papatayin ko kayo. Gibain. Huwag sirain. Umalis ka agad sa aming baryo, kahit na hindi gusto ng asawa ko ang kaunting pera ng pamilya ninyo. Pero, dapat sa asawa ko iyon. Kahit isang sentimo, hindi dapat mabawasan. Masamang tao. Isang grupo ng masasamang tao. Xu Ziyi, bastos ka. Hindi kita palalampasin. Spoiled na spoiled ang kapatid kong babae mula noong bata pa siya. Hindi siya papayag na ganun na lang ang mangyari sa bagay na ito.
At saka, tingin ko yung si Sun Xiang, hindi rin naman siya mabuting tao. Natatakot lang ako. Baka, sa bandang huli, Okay lang. Nandito naman ako. Sa wedding boutique ngayon, dumating na yung bagong wedding gown. Subukan natin. ang bilis naman. Nagmamadali kasi ako na makasama ka sa iisang kama. Ikaw! Ano bang sinasabi mo? Tanghaling tapat. Bakit? Kung nahihiya ka, hindi ko na lang pag-uusapan. Sa kasal ng kapatid mo bukas, may mahalagang bagay ako. Pumunta ka rito. Si, Anong nangyari? kasalan ng kapatid ko bukas. Sabi ni tatay, kailangan kong pumunta. Ayos lang, sasamahan kita. Ang mga hamak na taong ito, ang lakas ng loob nilang apihin ang pamilya namin, ang mga son. Ma, kailangan mong ipagtanggol ako. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Gu ngayon, hirap nang magtanggol sa sarili. Pagkatapos kong ikasal bukas kay Shu Hanyan at makuha ang pera ng mga Shu, ako na mismo ang papatay sa mga hamak na ito. Mabuti. Sandali lang. Kayo ang ate at kuya ng bride, di ba? Oh, anong problema? May bili ng bride. Galing raw kayo sa probinsya. Kaya isa-isa ko kayong papapasukin para hindi makasagasa sa mga importanteng bisita. May kasalbang nag-iimbitang hindi pinapadaan sa pangunahing pintuan? Pupunta naman ako rito hindi para sa kasal. Gusto ko lang makita kung ano talaga ang gusto nilang gawin. Dito po. Tuloy po kayo. Dressing room. Grabe naman, sobrang bastos na. Okay lang, sanay na ako. Gusto ko lang makita hanggang saan ba talaga ang kaya nilang gawin. Tapos na ang kasal. Pa, kasal na ako kay Sun Xiang. Hindi ba oras na para tuparin mo ang pangako mo sa akin? Ikaw naman, mag-aasawa ka sa probinsya. Hindi naman kailangan ng malaking pera. Ang mga ari-arian ay ibibigay na lang lahat sa kapatid mo. Kaya ito ba ang dahilan kung bakit niyo ako pinapunta rito? Oh, Tatay, hindi ba sobra na ang ginagawa mo? Kahit paano, si Ji ay anak mo rin. ikaw, magsasaka. Huwag mong isipin na makukuha mo ang aking mga ari-arian. Ang mga bagay na meron sa pamilya mo, hindi ko talaga pinapansin. Pero si Ji ay anak mo. Sigurado ka ba na ibibigay mo lahat sa Shu Hanyan? Ang Shu Hanyan ay napangasawa sa pamilya Sun. Sa mga sosyalan, lahat ay nangangailangan ng pera. Kung wala ang perang ito para sa kanya, ang anak ko, paano kung maapi? Papa, kung noon ako ang napangasawa sa pamilya Sun, ibibigay mo rin ba sa akin ang lahat ng ari-arian para sa akin? Ang kapatid mo noong bata pa, hindi naranasan ang hirap. Kung siya ay mapangasawa sa probinsya, ang perang ito ay pahitbat sa pagpapabuti ng buhay niya. Si, ibigay mo lahat ng ari-arian mo sa Shu Hanyan. Hindi ako kukuha kahit isang sentimo. Si Joe, tayo na. Huwag kang aalis. Pirmahan mo ito? Hindi na ako kumukuha kahit isang sentimo. Ano pa ang gusto mo? Maganda ang sinasabi mo. Hindi mo iniisip. Pero ang asawa mong pobre ay iniisip pa rin. Kung hindi ako pipirma, Kung ganun, hindi ka makakaalis. Probinsyano, ano ang ginagawa mo? Walang sino man ang makakapilit sa asawa ko na gawin ang mga bagay na ayaw niya. Tatay, tingnan mo sila. Kahit na ang kanyang ama, ganoon pa rin. Tatay, nasa baryo siya. Pinagmamalupitan kami ni Hanyan. Okay lang, nandito pa siya. Nang aapi na sa inyo. Shuzi, ito ang napakagandang asawa mo. mabuti talaga siya. Palaging si Shu Hanyan ang nang-aapi. Wala siyang ginawang mali. Mapapantayan mo ba ang kapatid mo? Suntukin mo ako. Tuwing magsumbong sa'yo si Shu Hanyan, sinasaktan mo ako. Suntukin mo ako. Aray, Mahal, okay ka lang ba? Hanyan, anong ginagawa mo? Tatay, hindi ba't sinabi mong paninindigan mo ako? Ikaw, tatay? Anak ba talaga kita? ikaw at si Hanyan,
Pareho kayong tunay kong anak. Bakit hindi mo kayang maging patas sa amin? Tusk! Likas naman talagang may kinikilingan ang puso. Maliban na lang kung walang laman ang mangkok. Kung hindi, hindi ito magiging pantay kailanman. Likas na may kinikilingan ang puso ng tao. Maliban kung ito ay isang walang laman na mangkok. Kung hindi, hindi ito kailanman magiging pantay. Tatay, ganoon din ba ang iniisip mo? Gia, ikaw ang ate. Pwede bang maging mas mature ka? Dahil lang ba nauna akong ipinanganak ng 2 taon? Kaya kailangan kong tiisin ang lahat ng paghihirap, ganun ba? Anong paghihirap ang dinanas mo? Sa 2 taon bago ako ipinanganak, nasagad mo ang pagmamahal ng mga magulang. Hindi tulad ko. Wala akong nanay mula nang ipinanganak ako. Kung hindi dahil sa pag-anak sa iyo? May nanay pa sana ako ngayon. Tama na, huwag na kayong mag-away. Gia, hindi mo ba kayang magbigay sa iyong nakababatang kapatid? Sino ang nagsabing ang ate ay kailangang magbigay sa nakababatang kapatid? Anak ko siya. Dapat siyang makinig sa akin. C. Sa 2 anak na babae ngayon, isang pipiliin lamang. Sino ang pipiliin mo? C. Mula ngayon at magpakailanman, kung hindi ninyo mahal si Gia, ako ang magmamahal sa kanya. Kung hindi ninyo ipagtatanggol si Gia, ako ang magtatanggol sa kanya. Hindi ko na siya pahihintulutang maapi o kahit kaunting paghihirap. Tisk, anong pagpapanggap yan? Buti na lang may 2 akong handang kasunduan. Shuji, mag-sign ka na agad. Walang makakaagaw ng iyong ari-arian. Guardia? Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Okay lang. Pipirmahan ko. Mahal, Pwede akong pumirma. Pero pagkatapos kong pumirma, wala na akong koneksyon sa pamilya Shu. Tatay, payag ka ba? Anak, baka naman pwedeng bigyan ng konti ang ate mo. Nasa probinsya siya. At talagang hirap ang buhay niya. Tatay, bakit naman palagi kang pabor kay Shuji? Ayaw kong makinig. Yung pangako mo sa akin, hindi ka pwedeng umatras. Kapatid mo siya sa dugo. Tatay, kung nasa akin ang pera, mas mabuti pa sa akin kaysa madala niya sa probinsya. Paano kung agawin ng pamilya ng asawa niya? At saka, kung talagang nahihirapan si ate sa probinsya, kahit anong paghihirap, hindi ko naman pababayaan yon. Parang may punto ka rin. Tatay, nagdesisyon ka na ba? Oo, desidido na ako. Pirmahan mo na. Si. Pipirmahan ko. Mula ngayon, si Shuhan yan na lang ang anak mo. Nasisiyahan na ba kayo? Gushizhou, umalis na tayo. Simula ngayon, wala na akong pamilyang babalikan. Anong kinakatakot mo? Mula ngayon, ikaw na ay pamilya na namin, Go. Aalagaan kita, anak. Mahal ka ni Shijo. Ikaw, aming GE, may pamilya ka na ring magtatanggol sa'yo. tama, mahal. Sa hinaharap, ako at si inay ay magpakailanmang mamahalin ka. Shizhou. Inay. Anong tinawag mo sa akin, Inay? Ayos. Nagbago na ng tawag ang manugang. Manugang, ito, regalo ko sa'yo para sa pagbabago ng tawag. Tanggapin mo. Kasunduan sa paglilipat ng pag-aari ng Gu Corporation. Inay, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Aray, kunin mo na. Hindi pwedeng tanggapin. Kunin mo na. Kunin mo. Sa ngayon, si Xijo ay ano pa ba? Ang pinakamayaman. Tanggapin mo na. Ano? Ikaw. Ikaw pala ang nanay ko? Ngayon, iba na ang tawag mo sa akin. Hindi lang manugang, kundi anak na rin kita. Normal lang nabigyan ng nanay ang anak niya ng seguridad, di ba? Huwag ka nang umiyak. Mukha ka ng kuting sa iyak. Nanay. Aw? Ngayon, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shu ay nasa pangalan ng asawa mo. Aray, dapat mong agad siyang lokohin para matakpan ang butas sa kumpanya. Ha? Huwag kang mag-alala, ma. Yung tangang babaeng yon, inilipat na lahat ng pera sa card ko. Basta't makita lang ako bukas sa kasal ng pinakamayaman, ang pamilya Sun ay siguradong babalik sa dating kinang. Aray. Talagang magaling ang anak ko. Ahahaha. Huwag kang kabahan. Ma. Nakasuot na ako ng gown. Bakit hindi pa siya dumarating?
Huwag kang mag-alala. Kasi kadalasan, hindi nag-aayos o nagbibihis. Para ngayong araw na ito, magulat ka sa kanya. Talaga? Anak ko yan, alam ko ang mga iniisip niya. Paano ko hindi malalaman? Tingnan mo. Ayan na siya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ba bagay sa akin ang damit? Hindi. Dahil ang ganda-ganda mo kasi. Tama na yan. Huwag ka ngang magpapansin diyan. Malapit nang dumating ang mga bisita. Kailangan na nating salubungin ang mga bisita. Mauna na ako. Sumunod na lang kayo mamaya. May imbitasyon ba kayo? Ako mula sa Sun Group. Si Sun Xiang, Boss Fang. Ano naman? Nasaan ang imbitasyon mo? May trabaho kasi sa bukid, kaya naantala. Bakit kayo nahuli? Tuloy po kayo. Hoy, hindi ah. Pwede pang pumasok yung mga construction worker na yon. Bakit kami hindi? Kasi meron sila ng imbitasyon mula sa aming boss. Meron ba kayo? Kung wala, umalis na kayo. Tara na. Oy, di ba yan yung lola ni Xu Ziyi na probinsyana? Kasama pa yung mga kapitbahay niya. Anong ginagawa nila rito? Siguro nalaman nilang may kasal ang pinakamayaman, kaya nandito para manghingi. Ano sa tingin mo? Kung palayasin natin sila, paalisin natin, baka makatulong pa yon para mapansin tayo ng pinakamayaman. Hoy, lola. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Hindi kayo welcome dito. Hindi kami welcome? Kayo ba? Welcome? Mga promdi? Masayang araw ito. Ayaw kong makipagtalo sa dalawang baliw na to. Tatawag na ako ng guard para paalisin kayo. Sinong nagpapaalis sa'yo? Hulihin niyo sila agad. Dalhin niyo sa pinakamayaman. Baka may premyo pa tayo. Anong nangyayari? Ma? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko alam kung paano nakapasok yung dalawang yan. Pumunta ka sa kasal ng sarili mong ate. Wala man lang masabing pagbati. Ano ba talaga ang gusto mo? Pagbati? Meron. Ngayon, gagawa ako ng tula. Isang suit na balahibo ng manok. Sa kasal ng pinakamayaman, puro balahibo. Ha ha ha! Hoy, bakit ngayon ko lang nalaman na ang galing mo palang magtula? Hoy, kayong dalawa, kasal, to ng pinakamayaman. Bakit ganyan ang suot nyo? Kung malaman to ng pinakamayaman, ate kita, paano kung ako ang sisihin? Hindi naman. Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Wala na talaga kaming kinalaman sa isa't isa. Kung ganon, kayo naman, umalis kayo ngayon din? Bakit kami ang paiilisin? Dahil kasal ko ito ngayon. Ako ang masusunod. Wala tayong relasyon, hindi magkakilala o magkaibigan. Anong karapatan ninyo na dumalo sa kasal ko? Kasal? Mo? Ang hotel na ito, kailangang mag-book ng 2 taon ng maaga para makakuha ng schedule. Nagbayad kami ng 5 beses na presyo, hindi pa rin nakakuha. Anong klase kang tao para magpakasal dito? Kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin, hindi kaya ng iba. Ay nako, ang ibig mong sabihin, siya ay ang pinakamayaman? Ano? Hindi mukha? Mukha kang basura? Hindi ka ba isang manggagawa sa bukid? Paano? Nagsuot ka lang ng Amerikana. Akala mo pinakamayaman ka na, ha? Makinig ka ng mabuti. Ako, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ha ha ha, kung pinakamayaman ka, kakain ako ng tain ng patiwarik. Bakit hindi? Tingnan mo ito. Ang lalaking ikakasal, si Gu Shizo. Paano ito nangyari? Imposible ito. Ngayon, oras na para kumain ka ng tae, ng patiwarik. Peke, ito'y tiyak na inihanda mo ng maaga. Aba, gumagawa kayo ng peke hanggang sa kasal ng pinakamayaman na ginagaya ninyo? Hindi ba't sinabihan na kayong umalis? Paano kayo nakapasok? Boss, pasensya na. Itatapon ko na sila palabas. Siya, Sino ang nagpahintulot sa iyo na ituro ang boss ko? Boss mo siya. Hindi ba't isa lang siyang magsasakang manggagawa? Paano siya magiging pinakamayaman? Anong ingay yan? Natatakot ang amo kong babae. wala na ako. Ikaw ang may kasalanan. Ha? Inampas mo ako? Lalabanan kita. Nahulog ako. Napakasamang kapalaran ko ng pakasalan ka. Ikaw ang malas. Ako ang talagang malas. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Napakahiya. Hiwalayan na kita. Hiwalay? Sige, hiwalay. Mabuti nga at dahil sa'yo, na-offend ko ang pinakamayaman. Hiwalay na tayo. Mabuti na lang. Sige, kung gayon,
ibalik mo ang perang binigay ko sa'yo. Makikipaghiwalay agad ako sa'yo. Pera? Anong pera? May binigay ka bang pera sa akin? May ebidensya ka ba? Sun Xiang, wala kang hiya. Tama, Xu Ziyi, suntukin mo pa siya. Ngayon, ako ay ang hipag ng pinakamayaman. Huwag kang magkakamali. Wala kaming relasyon. Ayoko lang sa mga lalaking nananakit ng asawa. Hipag. Magkakamag-anak tayo. Tama na. Fang Shu. Gawin mong mabangkarote ang pamilya Sun. Opo. Mga tao, Imposible! Hindi mangyayari yan. Hoy, hoy, bakit niyo ako hinahawakan? Mahal. Ngayon ay mahalagang araw para sa atin. Huwag hayaang ang mga walang kwentang taong ito ang sumira ng ating kalooban. Umalis na tayo. Bangkarote na ang pamilya ninyo. Yung pera ko? Ibalik ninyo ang pera ko. Tiyak ikaw ang may kasalanan. Nagalit sa iyo ang ate mo. Kaya tayo pinaghigantihan ng pinakamayaman. Kaya, Dali, lumuhod ka sa ate mo at magmakaawa ka sa kanya. Baka sakali, patawarin tayo niya. Bilisan mo. hoy, sabi ko na nga, walang imbitasyon, walang pasok. Wag! Wag naman. Huwag ninyong guluhin ang kasal ng pinsan ko at ng asawa niya. Nararapat lang sa inyo ito. Pumunta kayo sa lugar namin at inapi ang tao namin. Ano ba nasa isip ninyo? Palabasin ninyo sila. Hoy, teka, wag! Bitawan ninyo ako! Asawa ni Xijo. Mula ngayon, ang aming barangay ay magiging tahanan mo na. Lahat ng mga kabarangay ay susuporta sa iyo. Tutulungan ka namin. Huwag kang matakot. Ha? Salamat po sa inyo. Inay, Aw, salamat po. Salamat. Shiro, Oh, kasal na kayo. Si Jo pa rin ang tawag. Dapat, asawa na. Ayos lang. Kung hindi ka pa sanay, pwede namang hindi magbago ng tawag. mahal. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal.